song. And again, in my spirit, I just sense that if you are suffering cancer, if you've been given a death sentence by the doctor, whatever it is, we're going to sing this thing over you. We're going to sing these words straight from the Word of God. God is fighting for us. I hate cancer. I hate cancer in Jesus' name. And so we stand up, amen, and in the name of Jesus, not in our own strength, but in the name of Jesus, sickness has to flee, it has to bow down to the name of Jesus. We declare the finished work of Christ in this place. We declare that Jesus has paid the price. We declare that there is healing in the name of Jesus. We declare it in the mighty name of Jesus in this place. I declare it. Anyone listening to this music tonight, I declare it in Jesus' name. Come on, we sing it out. We sing it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' Yan, maganda at pagpalang umaga po sa ating lahat. Throughout the week, we are blessed sa bawat kaalaman na ibinigay sa atin ng Diyos about healing. And I must say na lahat tayo ay lumalim pagkaunawa sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa ating mga sakit o karamdaman. There are many revelations din na ipinakikita at ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Yan, natanggap po ba natin yun? And bilang mga anak ng Diyos, we have to take action sa kung ano yung inire-reveal or pinapakita ng Diyos sa atin. Yan, magtiwala at magpasakop tayo sa Kanya. Dahil alam kong may ginagawa or kumikilos ang Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating iglesia. Yan. Sa umaga nga pong ito, yan, ating buksan ang ating mga Biblia sa Gawa, chapter 3, verses 1 to 10. Yan. At sabay-sabay po nating basahin. Yan po. Bali, ang pamagat po nito ay pinagaling ni Pedro ang pulubing lumpo. Yan. Sina Pedro at Juan ay magkasamang umahon sa templo sa oras ng pananalangin. Ang oras ay ikasiyam. Mayroong isang lalaking lumpo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Araw-araw siya ay dinadala at inilalagay sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda. Dinadala siya roon
upang humingi ng kaloob sa mga kahabag-habag mula sa mga pumupunta sa templo. Verse 3. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok na sa templo, humingi siya ng kaloob sa mga kahabag-habag. Si Pedro at Juan ay tumitig sa kaniya. Sinabi ni Pedro sa kaniya, "Tingnan mo kami." Pinagmasdan niya sila dahil umaasa siyang makakatanggap ng isang bagay mula sa kanila. Verse 6. Sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak at ginto. Ngunit anuman ang nasa akin, ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumindig ka at lumakad ka." Pagkahawak sa kanyang kamay, tinindig niya siya. Pagdaka, ang kanyang mga paa at bukong-bukong ay lumakas. Lumukso siya at tumayo at lumakad. At habang pumapasok siya sa templo na kasama sila, siya ay lumakad at lumulukso na nagpupuri sa Diyos. Ang lahat ng tao ay nakakita na siya ay lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Verse 10. Nakilala nila siya na siya iyong umuupo sa pintuang maganda ng templo upang manghingi ng kaloob sa kahabag-habag. Sila ay lubos na namangha, labis na nagtaka sa nangyari sa kanya. Yan, purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Yan, tayo po ay sumandaling pumikit at hingin ang gabay ng ating Panginoon Diyos. Yan, pumikit po tayo. Tayo po ay nalalaman. Aming Diyos na banal, tapat, mabuti at makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat sa panibagong araw, sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan na taglay namin ngayon. Salamat po sa buong magdamag na inyong proteksyon sa kabila ng wala kaming malay sa nangyayari sa aming paligid. Purihin ka, Panginoon, sa umaga nga na ito, na muli ay sama-sama kaming makapagsasalo-salo sa iyong mga salita. Ngunit bago po yun ay malapit po kami sa inyong paanan upang magpasiyasat, magpalinis sa mga nagawa ng kasalanan. Ang Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, nalaban sa iyo, nakasakit sa iyo. Tawad po, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nakasakit through our words, through our actions, sa mga maling kaisipan, sa katigasan ng aming mga ulo, at ng aming mga puso. Minsan sa mga pagkakataong mas nagre-rely po kami sa aming mga sarili. Patawad po, Panginoon. Right now, we receive your forgiveness, Father God. Thank you, Jesus. At sa aming devotion nga po, sa umaga na ito, kinikilala po namin ang inyong banal na Espiritu bilang aming tagapagturo. Lead us, O Holy Spirit. Give us the wisdom, Lord. Open our spiritual ears upang marinig namin ang iyong tinig. Our spiritual eyes upang mas makita namin kung ano ba yung nais mong i-reveal pa sa amin. And our hearts, Lord, upang matanggap at lubusan namin maunawaan ang iyong mga salita. Sa inyo nga lang po namin ipinagkakatiwala ang mga sandaling ito, Father God. Speak through me, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Tayo po ay nasa Day 7 na ng ating pagde-devotion. And ang ating pong devotion sa umaga na ito ay pinamagatang practical steps to healing or hakbang o pamamaraan para sa kagalingan. Ikli lamang po ito dahil meron lamang po tayong 3 puntos. Before that, ano ba yung practical steps na sinasabi? Yan, para sa ating mga tao, para sa mga tao. Yan, kapag nagkaroon ka, na-diagnose ka ng isang sakit, diba? Halimbawa, high blood ka daw, or
mayroon kang UTI. Yung iba, ang ginagawa nila is, steps na ginagawa nila is, iniiba nila yung eating lifestyle nila. Kung dati mahilig sila sa mga tatabang pagkain, or maalat, inaalis na nila yun. Kung dati, mahilig sila sa mga processed foods or mga soft drinks, yun, inaalis na nila yun, tubig na lang, ganyan. Or yung iba pumupunta sa mga lugar na tahimik para makapag-relax or makalanghap ng mga sariwang hangin. And syempre, para ma-rest yung isip at katawan. Pero, as a believer, ano ba yung mga practical steps na pwede natin gawin na pwede natin gayahin na itinuturo ng Biblia. Ayan. Sa story po ni Peter, ni Pedro, and ni Juan, dun po sa ating binasa, di ba? Nung patunta sila sa templo, meron sila nadaan ng isang lumpo. Simula pa lang nung pagkasilang niya, lumpo na siya, hindi na siya nakakagalaw. So, makakita po tayo doon sa story na yun ng 3 susi para sa kagalingan or kung paano pinagaling ni Pedro yung taong may karamdaman na yun. And sa story po na yun na ating binasa, di ba? Kung titignan po natin yung background ng story na yun, that time is umakyat na ang Lord and si Jesus sa langit, and yun din yung time na kung saan na-receive nila yung Holy Spirit, na talagang yung nangyayari sa kanila nung na-receive nila yung Holy Spirit is nakapag-speaking tongues silang lahat. Mga naniniwala sa Lord is nakapagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe. And that time din, and sobrang na-amaze yung mga tao dahil yung mga disciple nga, yung mga believer ng Lord is nakakapag-perform sila ng wonders and miracles. And sa paano nila nagagawa yun? Yan, through the help of the Holy Spirit, and dahil na rin sa faith na meron sila. Yan. So, in this story, we have three keys, and number 1 nga po doon is yan, yung nasa screen po natin ngayon. Claim your authority in Jesus. Yan, tinanggap mo na ba yung power or kapangyarihan na meron tayo sa pamamagitan ni Jesus? Yan, the moment po na we believe and receive Jesus Christ as our Lord and Savior, that is the time na natanggap na din natin yung authority or power na meron tayo. And that is because of Jesus. Yan, tinanggap natin siya. And kung babalikan nga po natin ng ating past devotions, di ba? One of the foundations on healing is, sabi doon, every believer is anointed to heal. Yan. Sabi po doon, every believer. Hindi sinabi every people or every person, everyone. Ayan. Kundi every believer. Meaning, lahat tayo na mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Yan. Hindi po doon sinabi na lahat ng tao. Yan. Kundi mayroong tinutukoy kung sino lang. So, every believer, which is tayo yun. Ayan. Kaya makikita natin na truly we are blessed dahil we have this authority, we have this power. And that is because of Jesus na po. Ayan. Basahin po natin sa Gawa 3 verse 6a. Sabi po doon, sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit anuman ang nasa akin, ibibigay ko sa iyo.
pangalan ni Hesus Kristo na taga Nazareth. Yan, sa pangalan ni Hesus Kristo. In Jesus' name. Yan, sa pangalan ni Jesus. Ayan, makikita natin dito na ginamit ni Peter yung pangalan ng ating Panginoong Jesus para patayuin, para palakarin yung lumpo. And that is because alam niyang pangalan pa lang ng ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan. Amen. Kaya nga, di ba, na kapag nananalangin tayo, we sealed our prayer ng in Jesus' name. In Jesus' name. Kasi dinedeclare natin, nandun yung declaration natin, nandun yung confirmation natin, and nandun na, kiniklaim natin agad yung victory. Kasi nga, we know that the name of Jesus alone is very powerful. Ayan, sabi nga siya, di ba, there is power in the name of Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus. And let me share lang din po itong experience ko when it comes to healing. So, dati parang hindi ko siya naaano, pero looking back, kaya na talagang tuningan na mabuti ang Panginoon. Ayan, kung hindi niyo po alam, kasi before, nung bata ako, ayan, nalaglag po ako sa puno ng mangga. Ayan, ilang araw ako hindi nakalakad, parang akong talunto din. Ayan, so, dinadala ko ng doktor, hindi ako nakakalakad, binubuhat lang ako. Ayan, baga parang naging bedridden ako ng ilang araw. But then, mabuti ang Lord, dahil, ayan, ng kagalingan na receive ko. Ayan, hindi niya hinayaan na maging lumpo ako forever. Ayan. And, though, napisip ko na din yung kagalingan, meron naging parang effect din siya sa akin yung pagkakalaglag ko na yun. Na hindi, kapag lumalakad akong malayo, yung isang pa ako is lagi siya sumasakit. Ayan, talagang masakit siya. Lalakad lang ako ng malayo, masakit na siya. But then, nung gawain ng kabataan, yan, remember ko talaga yun. Gawain siya ng kabataan nang umakyat kami ng Mount Samat. And tatandaan ko siya kasi first time ko din siya umakyat ng Mount Samat. No time na yun is si Ate Joyce pa yung leader namin kung kabataan. And bago-bago pa lang dito ako. So, akyat po kami ng Mount Samat. And wala po kami service papunta hanggang taas. So, lakad namin mula doon sa may paanan. And meron din kasi kami activity na bawat station, bawat landmarks is mag-picturean kami din. So, lakad. And yung una, ayaw nga akong palagan kasi nga, napakalayo daw po na yun. Bilang matigas ang ulo at kabataan na gusto mag-explore at magdala-gala, ayan, makarating sa ibang lugar. So, go po. Ayan, sumama po ako. Then, wala pang kalagitnaan ng Samat. Ayan. Talaga parang may iyak-iyak na ako kasi yung nararamdaman ko yung pa ako na sumasakit na yun. But then, ayan, isip ko, at hindi naman ako pwede umuwi. And hindi rin naman ako pwede hindi na sumama sa kanila kasi mahiya. Kasi ano pa lang din ako bago-bago. But then, yun, nag-pray lang ako nung habang naglalakad. Nag-pray na, Lord, pa-ulit ako din. Yung pasakit din. Pagalingan niyo po Jesus. But then, ayun, talaga yung power ng Lord I received for that time. Kasi gulat ako na, yun, hindi talaga siya sumakit. Na totally ang sakit-sakit. Ayan, nakarating ako ng taas and nakauwi ako ng bahay na talagang pa ako hindi ko ininda na sobrang sakit. Though, kinabukasan, mas ininda ko yung sakit na katawan. So, iyon hanggang ngayon po, so ganun, hanggang ngayon na talagang wala na, hindi na siya, parang normal na siya ulit, na hindi na siya madaling sumakit kahit hindi man nakadako ng malayo. Yan, purihin po yung Panginoon sa moment po na yan, sa miracle na yun na ginawa sa akin ng Lord. And inisip ko nga nung binasa ko tong lesson, yung aking the devotion na yun, na bakit parang ito yung nasa akin,
parang walang mga nakalagay na na parang kung paano ko ba ito ipapaliwanag. But then, yun, basta habang inaaral ko siya, nagkakaroon ako ng reflection sa sarili ko. Yun, na pinasok ng Lord sa isip ko yun nga po, yung ano na yun, yung memory na yun, yun yung ginawa ng Lord yun sa akin. So, purihin po yung Panginoon Diyos doon, na truly is power in the name of Jesus alone. And kahit nga sa pag natutulog, ayan, dati, mostly parang lagi akong napakungot na parang may dumadagan sa akin na gusto kong magising, pero gising ako sa isip ko, pero hindi ako galaw ko ng galaw, pero parang hindi ako makagalaw, gano'n. Parang gusto kong lumita, hindi ako makalita. Tapos parang may sumasakal sa akin. But then, ayun, so, during mga times na gano'n, ilang beses na nangyari sa akin yun, lagi ko lang binabanggit sa bibig ko nun is Jesus. And, ayun, pag binabanggit ko yung word ni Jesus is bigla na lang magigising. And then, ayun na lang makatulog ako ulit. Tapos, ano na naman mangyari? So, yun, Jesus ulit, Jesus. And then, yun, magigising na ulit ako ulit. Yan, wala na. Yan. So, yun po, napakamakapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Yan, kung na-experience niyo din po yun. So, yun po, makakaligid po yun. When it comes sa mga gano'n, parang naginig or binabangungot ka na ba. Yan. Pero, ayun, pag na-experience niyo po yun, ayan, i-utter niyo lang yung word ni Jesus. And, ayan, magigising po kayo talaga. Ayan, so una po, claim your authority in Jesus. So, pangalawa, command it. Command it, ayan, utusan mo. Utusan mo yung sakit na huwag mag-stay sa'yo, syempre. Utusan mo na lumayas sa'yo. So, sabi po sa Gawa 3, verse 6b, tumindig ka at lumakad ka. Yun po yung sinabi ni Pedro. After niya sinabi na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth, yan, tumindig ka at lumakad ka. So, pangalawa po natin is command it. Dito makikita natin na inutusan ni Peter yung lumpo. Yan, inutusan niya na tumayo siya and lumakad siya. Ayan, isang susi din po para tayo ay gumaling is, ayan nga, or makapagpagaling is utusan natin yung sakit na lumayas sa ating katawan dahil talagang minsan or mostly is galing po ito sa kaaway. Ayan, katulad nga diba ng kay Job. Ayan, si Sita nanghihi pa siya ng permission, diba, sa Lord para i-test si Job. Ayan, diba po. So, yun, minsan, gawa talaga siya ng kaaway. Wala siya sa kaaway. Kaya, yan, utusan natin yung sakit na umalis sa atin dahil tunay nga na talagang walang puwang ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Amen. Yun. And sabi nga, words are powerful. So, kailangan nag-utter tayo ng words and nagkakuman tayo para yan, umalis talaga or gumaling talaga tayo. Ayan. And kung mananotice din po natin, di ba, sa prayers ng mga leaders, ng mga pastors, and mga leaders, kaya naririnig natin na binabanggit nila na lumayas ka sa katawan ng aming kapatid na ito. Ayan, wala ka puwang yan, sa kanyang katawan, sa kanyang buhay, yan, di ba? Bukol, lusaw ka, ganyan. Yan, sa pangalan ni Jesus, yan, gumaling ka. And even dun sa mga inaalihan ng demonyo, di ba, sa Bible, yan, inuutusan silang umalis na yan, yung mga demons, di ba, kung mababasa natin sa Bible, kung maglulak-lak tayo doon na kahit yung isang
tao, di ba? Napakaraming demonyo sumasanib sa kanya. And then, utusan lang siya ng Lord na umalis doon sa katawan ng inaalihan is umaalis yung demonyo. So, ganun po. Kaya, magandang practice po ito na matuto tayong mag-command, matuto tayong usa natin yung mga hindi magagandang bagay na nararanasan po natin na umalis sa atin, sa buhay natin. Yun. So, pangalawa po, command it. And pangatlo po, last na po ito, check it out. Yan, verse 7 po. Nakita po natin ito sa verse 7. Yan, sabi po doon, paghahawak sa kanyang kamay, itinindig niya siya, pagdaka ang kanyang mga paa at bukong-bukong ay lumakas. Checking it out part. Sa part na to, dito na natin mas mapapractice yung faith na meron tayo. Yan. Gaano ba tayo nagkitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin? Yan. In this story, alam natin na si Peter sobrang devoted and grabe yung ginawa sa kanya ng Lord. Kaya grabe din yung pananampalataya niya sa kanya, di ba? Yan, with no hesitation is hinawakan niya yung kamay ng lumpo at itinayo niya ito. Yan, ang sabi sa Bible, patay daw po ang pananampalatayang walang gawa. So, patay ang pananampalatayang walang gawa. So, anong kailangan natin gawin? We need to take action. Yan, we need to exercise our faith. Yan, mga kapatid. And sabi din, di ba, sa Bible, na ang pananampalatayang kasing laki ng kahit mustasa, yan, it can move mountains. Meaning, or ibig sabihin, kahit ganito lang, maliit lang yung faith na meron ka. Basta meron ka nito ng faith, yan, kaya mong makagawa ng mga imposibleng bagay. Yan, kaya mong makagawa ng mga bagay na higit pa dun sa iniisip mo. Yun. And simple and childlike faith, yan, napaka-powerful na po niyan. Yan. So, pangatlo po, check it out. Check it out. So, balikan po ulit natin yung tatlong practical steps to healing na pinakita po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Job. Yan. Una po, claim your authority in Jesus. Pangalawa, command it. Pangatlo, check it out. Yan. So, kung sa isip mo parang napaka-imposible ng ibang bagay, yan, tandaan po natin na sa Panginoon, walang imposible. And yung faith natin, malaki yung nagagawa niya. Ayan. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga mensahe sa atin. Ayan, sa oras po na ito, bilang ating pagwawakas, tayo po ay sabay-sabay na lumapit sa Kanya. And patuloy na ipanalangin po natin yung bawat isa, especially sa ating mga kapatid na may karamdaman. Yan, patuloy na complete healing at fast recovery yung kanilang maranasan. And even sa atin, yan, magkaroon tayo ng healthy, malakas mga pangangatawan. Yan, pumikit po tayo at tayo po ay nanalangin. Yan, as Father God, our God of wonders, our waymaker, our miracle worker, our promise keeper. Tunay nga na kinikilala ka namin sa aming mga buhay, O Diyos. Naniniwala kami na sa pamamagitan mo, magagawa namin yung lahat ng bagay because we believe that your power flows in us, Jesus. Truly, Father God, there is power in your name. And right now, in Jesus' name, na sa lahat ng sitwasyon na meron ang iyong mga anak, kami ay pinalaya mo na. Yan, sa mga sakit o anumang karamdaman, kami, O Diyos, ay pinagaling mo na. Kumilos ka nga po, O Diyos, sa inyong iglesia
Diyos ka po sa buhay ng iyong mga anak. Tunay nga, panambalikin mo yung sigla at lakas ng inyong mga anak na nanghihina at nandulupaypay. Ibalik mo po sa iyong kawan ng mga anak mo na nililihis na landas. And patuloy na gamitin mo yung aming pastors, Pastor Dong, aming mga leaders, si Ate Lawrence, si Ate Belen, si Ate Brenda, Panginoon Diyos, Miss Pastor, yan, and even yung mga members, Lord God, para maabot pa yung mga taong nangangailangan ng mga salita mo dito sa lahat ng kaligtasan na kaloob mo. O Diyos, pakita at iparanas mong patuloy ang kapangyarihan mo kay Ate Belen, kay Ate Selly, kay Ate Mune, kay Kuya Ronnie, sa mga kapatid pa po namin may karamdaman. Lord, hindi lang physical, maging emosyonal, mental, lalo-lalo na spiritual, Lord. Patuloy na ang kapangyarihan mo siyang tumulong sa kanila. Hindi nga napatuloy na naway yung kanilang mga nararanasan ngayon maging powerful testimonies po nila. Yan. Tunay nga, Panginoon, na maging kalakasan namin patuloy, encouragement, sandata, ang iyong mga salita. Patuloy na maging kagalakan po namin ito. Yan. Tunay nga, Panginoon, na kinikilala po namin na ikaw yung nakahihigit sa lahat. Kaya patuloy po kami nagtitiwala na ikaw ay gagawa ng mga bagay na higit pa sa aming iniisip at inaasahan. Yan, maraming salamat po, Panginoon, ngayon pa lang yan, sa mga bagay na gagawin mo at ipapakita ka sa amin. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng ito'y aking dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And to God be the glory po para po sa umaga na to. And sa Diyos po ang papuri. And God bless po mga kapatid.